Hello everyone and welcome back. This is Doc Ed Padama. It's that time of the year again kung saan kailangan nyo na namang magsulat ng Chapter 3 ng inyong research paper. At itong pag-uusapan natin ngayon ay gagawin natin sa lengguwahe na Tagalog and English. Meron tayong sample na gagamitin na mas simplified at mas madali nyong masusundan kung ano yung iba't ibang bahagi ng Chapter 3 at paano isulat itong mga bahagi na ito. So lahat ng bahagi ng Chapter 3 ninyo, dadaanan natin at ipapakita ko yung sample at bibigyan ko kayo ng instruction kung paano dapat ito isulat. So simulan na natin dito sa unang bahagi ng Chapter 3 ninyo, yung tinatawag nating introductory statement. So maliban doon sa nakalagay na dyan yung Chapter 3, yung research design and methodology, yan yung pamagat ng Chapter 3. Itong unang bahagi ay ang tinatawag nating introductory statement. Pero bago tayo pumunta dyan sa bahagi na yan, gusto ko lang ipaalala sa inyo na kapag kayo ay nagsusulat ng Chapter 3, ang paraan lang na gagamitin ninyo, kagaya nung ibang bahagi, kagaya nung Chapter 2, binigay ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung tandaan habang nagsusulat kayo ng Chapter 2. Dito sa pagsusulat ng Chapter 3, ang kailangan nyo lang tandaan ay ang mga sumusunod. Unang-una, actually isa lang, ang pagsusulat ninyo ng Chapter 3 ay dapat ibabase nyo lang dito sa salitang ito. Narrative. To tell a story. Ano yung story na yon? Yung story na yon ay may kinalaman sa process, yung procedure, yung step by step na ginawa ninyo. Okay? Lahat ito, ulitin natin, ay nagmula lang dito sa tinatawag nating narrative. The narrative process of writing Chapter 3. So ulitin natin, pag sinabi nating narrative, ito lang yung paraan ng pagbibigay ng story, ng istorya, nung proseso, at nung step by step na ginawa ninyo doon sa proseso na yon. So tignan na natin yung iba't ibang bahagi ng Chapter 3 ninyo. Sabi natin kanina, yung unang bahagi yung tinatawag nating introductory statement. So introductory statement. Okay. So mula pa lang dito sa salitang introductory statement, pag sinabi nating statement, usually kahit na isang sentence lang yan, isa o dalawang sentences, ay pwede nang maging introductory statement ninyo. Kaya tignan ninyo itong introductory statement na ito. Nakalagay dyan, this chapter describes the method, dahil ang laman ng introductory statement ninyo ay kung ano yung mababasa na mga panel dito sa chapter na ito. Yun ang dapat nakasulat, nakalagay, at ikinukwento dito sa tinatawag nating introductory statement. Ano ang laman ng chapter na ito? So kung babasahin ninyo, nakalagay dyan, this chapter describes the method of the research design, the respondents of the study, yung instrument na ginamit, data gathering procedure, at yung statistical treatment. So, yan ang iba't ibang bahagi ng inyong ikatlong kabanata, yung Chapter 3. Ito na mismo yung susundan ninyo. Ang title ng Chapter 3 ninyo, ito na, Research Design and Methodology. Chinek ko na yan para naka-align siya doon sa format ng inyong research. Yung unang bahagi, ito, first part. Ito na din yung title ng unang bahagi ninyo, Research Method and Technique Used. Ano ang dapat na nakalagay dito sa research method and technique used? Ang nakalagay dito ay yung method, and yung technique is also known as the research design. Bawat method, bawat research method, sa ilalim niyan, merong iba't ibang design. So usually, ang ginagamit ninyo kapag kayo ay nasa PR2 or Practical Research 2 or Quantitative Research
meron tayong iba't ibang designs under quantitative research. Meron kayong descriptive, meron kayong experimental, meron kayong correlation, at kung ano na pa. Ang tawag natin doon ay research design. Okay, so yun ang magiging laman itong bahagi, unang bahagi, itong research method and technique used. Ano yung method na ginamit? At ano yung design na ginamit ninyo. So, kung titignan natin yung laman ng research method and technique used, basahin lang natin, the researcher will employ the quantitative method. Ayan yung sinasabi nating method. And use descriptive design to determine the ano bang objective ng research niya. Gusto niyang malaman yung eto na yon. O, diba? So, yan na yung study niya. Pero, sabi nga natin, ang laman nito, ibibigay niya kung ano yung method na ginamit, tapos ano yung design na ginamit. So, na-accomplish niya na dito. So, dito, diniscuss niya lang ulit, nagkaroon lang siya ng mga citations, kagaya nito. So, ginamit niya yung citation na yan para ma-reinforce, mapalakas, at mapatunayan niya na yung sinasabi niya talaga ay totoo. Okay, yun ang function nitong mga tinatawag nating citation. So, pwede kayong gumamit ng citation habang sinusulat nyo yung chapter 3. Okay, pero kung hindi, pwede nyo naman ding hindi gamitin yan. So, nasa inyo yan. Okay, next, yung susunod. This data aims to, this is another citation galing dito. Okay, so, that's the first part of chapter 3. Okay, yung unang part niya hindi yung introductory statement. Ang unang part niya is the research method and technique used. Okay, next. Yung susunod na bahagi ay ito na, pangalawa. Population and sample of the study. Population and sample. So dito, mula doon sa title niya, population and sample, ipipresent niya lahat ng may kinalaman. Pag sinabi kong ipipresent, babalik tayo doon sa una kong sinabi ha. Nagkukwento, nagnanarrate kapag nagpipresent. Ikukwento nyo lang. Kung kailangan, kunin nyo yung definition, kunin ninyo. Tapos, ikwento nyo ano yung kinalaman nitong definition na ito doon sa research na ginagawa ninyo. So, kung gusto nyo, i-define nyo muna yung population and sample o differentiate nyo, pwede nyo gawin nyo. Pero tignan natin kung ano yung ginawa niya dito. This study will be conducted on the public school teachers in the secondary schools of, tinanggal natin yung pangalan ng school, sa school year 2022-2023. So sinabi niya kung saan yung lokal nung study. Doon sa lokal na yon, ibig sabihin yung school ang lokal. Doon sa school na yon, kung saan gagawin yung study, dapat i-discuss niya na sino-sino yung mga kasama doon sa schools na yon. School or schools, depende kung marami siyang ginamit na eskwelahan. Okay? The respondents of the study were 377. 100% ang ginamit niya. Lahat. Public teachers or public school teachers. High school. Okay? So makikita nyo, naggawa niyang ibigay kung sino yung population at sample ng study niya. Ang population is 377. Ang sample niya, ginamit niya lahat, 100%. Okay? And then diniscuss niya sino itong mga 377 na ito. So these were permanently employed and teaching secondary schools from sa various subject areas as follows. So dito, break down niya na. Binigay niya na yung data. Ilan yung lalaki, ilan yung babae, ilan sa high school unit 1. These are different schools. May mga pangalan ng schools yan. Okay? Kaya blinank out na lang natin yung mga pangalan ng schools nila. And then ito yung data nila. And refers to the number, and the second column is the percentage. Okay? So, the total is 377. Okay, next. Yung third part, sampling design and procedures. Sampling design, papaano o ano yung ginamit niya para i-determine yung sample niya. So, dito, kinuha niya lahat eh. 'Di ba? Yung 377, kinuha niya lahat 100%. Kapag ganyan,
Kinuha nyo lahat kasi kailangan nyo sila lahat. Ang sampling ninyo, sampling method ninyo is supposed to be purposive sampling. Lalo na kung kukonti lang, halimbawa 10 lang, 20 lang, bakit yung pakukunin yung sample size? Kunin nyo na lahat, di ba? 100%. Ito nga, 377, kinuha niya lahat, 100%. So dito, sa sampling design and procedure, tignan natin kung sinabi niya kung ano yung ginamit niyang sampling method. Purposive convenient sampling, di ba? Purposive sampling ang ginamit niya. So purposive convenient sampling will be used to select the respondents to validate the outcome of the study. So sinabi niya na-accomplish na yan yung sampling design, purposive convenient sampling. Tapos yung procedure is kung ano yung ginawa niya para magawa niya ito. Okay? So the respondents, ito na yung explanation niya sa procedure. The respondents were selected regardless of the teacher's specialization from the secondary school. Dinescribe niya lang, di ba? Kinuwento niya lang. Babalik ulit tayo dun sa unang salitang ibinigay ko sa inyo, which is to narrate or to tell the story. I-describe nyo lang sino yung mga sample na kinuha nyo. Convenient sample is one that ito, dinefine niya lang kung ano yung sampling method na ginamit niya according to Andrade 2020. Diba sabi ko sa inyo, pwede nyong ibigay yung definition. Kagaya kanina ng population and sample, kung anong difference, based kay ganito, pwede nyong gamiting citation yan. Yun yung ginawa niya dito sa part na ito. This sampling is a technique wherein the researcher relies on judgment niya. Kasi purposive sampling yan. Kapag namimili ng magpa-participate sa study. Okay, ganun lang kasimple yung pagsusulat ng tinatawag nating sampling design at kung papaano yung procedure na ginamit niya doon sa sampling design. Pupunta na tayo doon sa susunod na bahagi ng inyong research, which is the instrument used. Okay, dito sa instrument used, based from the title, kailangan may describe mo dito ano yung gagamitin mong instrument. Ito ba ay questionnaire, survey questionnaire, standardized instrument ba ito? Tapos doon sa instrument mo, ipapaliwanag mo din, ikukwento mo din, ito ba ay validate, kung ito ay researcher made, kung ito ay standardized, hindi na kailangang i-validate. So, ikukwento mo lang doon. So, tignan natin kung nagawa niya dito. So, dito sa unang bahagi, the researcher will use survey questionnaire design which is based on, meron siyang pinagkuhaan, European Framework for the Digital Competence of Educators. Ibig sabihin, itong instrument na ito ay tinatawag nating standardized instrument. Standardized instrument. Kapag ang instrument ninyo ay hiniram ninyo sa isang research na kapareho ng mga variables at domains na ginagawa ninyo, pwede nyong gawin yon. Ang tawag natin doon is standardized instrument. Pero ipagpapaalam ninyo you have to ask permission from the owner of the instrument na gagamitin nyo yung instrument nila. Okay? Wala kayo dapat babaguhin doon sa instrument. Dahil kapag yan ay minodify ninyo, yan ay magiging modified standardized instrument at kailangan dumaan sa validation. Pero kung wala kayong binago, yung standardized instrument ninyo does not need to go through validation. Kasi nagamit na yan. Hindi ba? Kung yan ay nagamit na, dumaan na siya sa validation. Kaya siya standardized. Okay. So, na-establish na natin yan. Sunod, also, used to gather data information to identify the level of school teachers. Gumamit siya ng 4-point scale. Nandito sa baba, yun yung pinapakita niya. Okay? Dinescribe niya lang. Ito yung scale, tapos yung meaning, yung verbal description niya. Nasa kanan. Okay, next. After this, the questionnaire is composed of statements. So, dinescribe niya kung ano yung laman ng instrument niya. Pwede niyong gawin yun. Paano niyo i-convince yung nagbabasa na yung instrument ninyo ay talagang naka-align
at karapat-dapat gamitin doon sa research na ginagawa ninyo. So, yun yung sinasabi niya dito. Okay, ito yung part na sinasabi natin. Yung susunod, it consists of 6 domains. Ito yung mga domains na sinasabi natin kanina, usually ginagamit o kinukuha ito sa theory or framework ng inyong study. Yun ang role ng theory or framework sa inyong research. Nagiging basihan ng mga domains na usually dapat magre-reflect o makikita sa SOP ninyo. So, kinuwento niya lang ulit yun dito. Now, yun na yung questionnaire niya, yung instrument niya. Yung susunod na bahagi ng inyong research, pang ilan na ito? Pang 5. Okay, yung tinatawag nating validation. Validation, sabi natin kanina, can be applied and implemented. Pwede nyong gamitin, pwede kayong mag-validate kung ang instrument ninyo ay researcher-made. This is only for researcher-made instrument. Okay? Yung validation. So, ibig sabihin, ang gumawa, ang nag-develop ng instrument ay yung writer o yung researcher. So, tignan natin kung ano yung diniscuss niya dito. The main instrument used in this study is a standardized questionnaire. Sabi natin kanina, di ba? Dahil ginamit niya yon doon sa European, ano yung reference niya? Yung European Framework for Digital Competence ng Educators. Standardized yan. So, sabi niya, tama, standardized questionnaire. Developed and adopted by the researcher. Ito yung pinanggalingan niya. Okay? Therefore, there is no need to go through content validation. Tama. Kasi, ang instrument na ginagamit niya ay standardized. Ang validation ay para lang sa researcher-made. So, tama yung sinasabi niya. Kahit may nakalagay dyan na validation. So, akala nyo kanina, Sir, bakit siya may validation? Standardized instrument. Pero nilagay niya dito sa statement niya na hindi na kailangan dumaan sa validation. Then, upon viewing, pagkatapos niya daw daanan yung instrument, ay pinadaan niya pa ito doon sa, this is a procedure ng university. Padadaanan sa ERB o Ethics Review Board ng university. Okay, next. So, kung yung school ninyo ay nasa high school level kayo, college, at hindi required na padaanin sa Ethics Review Board, pwede nyo na i-disregard yan. Data gathering procedure. I think this is the second to the last part. So, this is number 6. Yung data gathering procedure, again, will just narrate kung ano yung unang sinabi natin kanina. Ikwento nyo lang. Okay? Tell the story on how you gathered data. Di ba meron na kayong instrument? So, papaano nyo kukunin yung data ninyo gamit itong mga instrument na ito? Ikukwento nyo lang. So, tingnan natin yung sinulat niya. So, kumuha siya ng permit muna to conduct the study. So, kailangan yan, lalong-lalo na kapag nasa na kayo, graduate school level. Kailangan niya ng permit. Pero kung kayo ay nasa level ng senior high school or college, usually hindi naman na nire-require yung permit. Depende sa study na ginagawa ninyo at kung saan yung lokal ng inyong study. Okay, next. So, sinabi niya, kumuha siya ng permit. Next, the questionnaire will be distributed. Ito na yung pagkukwento ng data gathering procedure. Yung instrument will be distributed and administered to the respondents. Nagkukwento lang siya dito. Di ba? O, puro kwento lang yan. Kaya yun yung sinasabi natin. Tapos, yung third niya, pagka na-accomplish na, retrieve. Kinuha na and ensure the accuracy of the high percentage of the retrieval. So, kailangan siguraduhin niya na lahat makokolekta niya. Okay, yung susunod. This is the last part of chapter 3, number 7. Okay, ito na yung last part. Data processing and statistical treatment. Okay, ang ipipresent lang dito, ikukwento nyo ano yung gagamitin yung formula at ipipresent ninyo yung stat formula na gagamitin ninyo. Walang computation na mangyayari
dito sa chapter 3. Okay? So, data processing. So, papaano ang gagamitin, papaanong proseso ang gagawin at ano yung formula na gagamitin. So, tignan natin yung sinulat niya. The statistical tools used to analyze and interpret the result of the study are percentage, isa, and weighted mean. Okay? Madali lang yan. Ito lang dalawa ang ginamit niya. Percentage and weighted mean. Okay. To determine the level of proficiency, kung ano yung hinahanap niya. Okay? Next, the following statistical techniques. Ito na yung data processing niya eh. Sinabi niya, ito yung formula na gagamitin para ma-identify yung level of proficiency ng kung ano yung inimbestigahan niya. Tapos, ipipresent niya na kagad yung formula. Ganun lang kadali. Pagkatapos mong sabihin kung ano yung gagamitin mong formula, present mo na yung formula. Mean and percentage. Tapos, yung description, you can even use the definition. Kung gusto niyo, this will be used to determine the average of the responses doon sa i-relate ninyo sa study ninyo. Tapos, ano yung formula? This is the formula. Ano yung legend ng formula? Anong meaning ng bawat variables? Present ninyo. Yan lang ang gagawin nyo pag kayo ay nagpe-present ng statistical formula. Ito, statistical treatment. Meron pa siyang isang formula. Yung tinatawag nating weighted mean kasi nakalagay dito. Ayan o. Ito. Percentage, result, ayan. And weighted mean. Okay? Okay, weighted mean. So, ito yung formula, title niya, tapos yung description niya kung bakit ito yung ginamit at anong kinalaman nito sa research niya. Yung formula, present niya, at yung legend ng formula, together with the variables ng formula niya, at yung equivalent ng bawat variables. So, okay? So, I hope this was able to help you. Ito na kasi yung last part ng chapter 3. Diba? So, kung titignan nyo, 6 pages lang ito. And ito po yung source natin, si Miss Minalyn Valeda. Thank you very much for giving permission para magamit ang inyong study dito sa ating discussion for this particular video. So, again, I hope you were able to get something from this discussion. You will see suggested videos on the side of your screen para doon sa iba't ibang part o bahagi ng research ninyo na kailangan nyo pang malaman kung paano isulat. And then on the lower right side, may makikita kayong picture ko kapag clinic nyo yan. You can already subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel and click that notification bell to alert you when a new video has been uploaded. Sa mga nag-subscribe at nag-follow na maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much everyone. Stay safe and God bless. See you on our next video. Goodbye!